bang kamuhian at i-cancel ang mga taong nakagawa ng masama? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig, nasa 30 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang ng ating simbahan sa Pilipinas ang 36th Prison Awareness Sunday na may temang The Correctional Community, Journeying Together on Mutual Support on Mission of Love. Alalahanin natin sa panalangin ang mga bilanggo o persons deprived of liberty, nang maranasan pa rin nila ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong tumutulong at sumusuporta sa kanilang pisikal at espiritual na pangangailangan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang manuwaan ang mensahe ng mabuting balita. Narinig ng mga Pariseyon na napatahimik ni Jesus ang mga Sadusyo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya't sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may isa pang ikalawa na tulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nabubuod ang buong batas at mga propeta. Sa panahon ng social media, minsan nakakahuli tayo sa akto ng mga taong may ginagawang masama. Nariyan ang mga viral video ng mga taong nanagasa o nanutok ng barel o ginawang katuwaan o katatawanan ng ating Panginoong Hesus. At ano ang ating tugon sa mga ito? I-cancel sila. Pagtutulungan natin sila online, sasabihan ng kung ano-anong masasamang salita at paratang sa ating mga comments at posts. Kasi nga, dahil sila ay naging masama at may prueba tayo nito, may karapatan na tayong maging masama at walang amor sa kanila. Pero ganun nga ba ang tamang tugon ng isang Kristiyano? Natural na magalit tayo sa hindi magandang asal ng iba. Tamang ipunto at itaguyod natin kung ano ang tama at mabuti sa lahat ng sitwasyon. Nararapat lang na protektahan natin ang mga inaapi at walang laban. Pero ang maging masama? May pagkakataon nga bang pwede nating i-cancel ang utos ng Diyos na magmahal ng kapwa? Wala po. Malinaw ang turo ni Jesus. Mahalin ang ating kapwa. Wala naman siyang dinagdag o kondisyon o anumang kriteriya. Hinihikayat tayo ng Diyos na tularan siya sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa pag-ibig. Dahil sabi nga niya, pag-ibig ang basihan ng lahat. Sa pag-ibig natin sa kapwa nasusukat ang ating pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ng isang meme sa internet, you can't claim to love God while being horrible to others. Mga kapanalig, naway isabuhay natin ang kautusan ng pag-ibig sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao, lalo na sa mga pagkakataong napakahirap magmahal. Lagi nating tandaan na tayo din ay minahal sa kabila ng ating mga kasalanan, pinatawad kahit hindi tayo karapat-dapat. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw at hindi matatawaran. Ibinigay niya sa atin ito nang sa gayon tayo rin ay magkaroon ng pagkakataong magmahal katulad niya. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.